Okay mga kababayan, Krisulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga kanalays, pag-usapan ho natin itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ha? At ito hong ating pangalawang presidente, vice president. Sa kasamang palad. Vice President Inday Sara Duterte, mga kababayan, palakpakan. Ito may palakpaka pa rito. Ito mga kababayan, mga kanalays, nakakatawa itong balitang ito. Ayon ho sa SWS survey, hindi naman ho pangkalahatang survey company ito. Dito lang naman ho ito sa SWS survey. Ewan ko bakit ganito ho itong kanilang survey at ano ang naging pamantayan nila. Ewan ko kasi minsan may mga survey company ho sa ating mga politika na kung saan may mga kulay din eh. Mga kumbaga survey company DDS, company survey na Dilawan, Kakamping, Loyalista, may mga kulay-kulay din ho ito eh. Wala, ganito talaga rin sa Pilipinas eh, mapolitika. Hindi ko natin alam kung ano naging pamantayan, hindi ko natin alam kung ano naging pamamaraan ho nitong SWS survey na kung saan ito raw hong trust rating ni President Bongbong Marcos ay sumadsad daw sa -3. Kung sino pa ho yung trabaho ho ng trabaho, gawa ho ng gawa ng iba't ibang proyekto para sa kakabuti ho ng mamamayang Pilipino, yun pa yung sumasadsad ang ratings. At yung punta lang ng punta sa ibang bansa, at rally lang ng rally doon, panay sira sa gobyerno, yun pa yata yung tumataas ang ratings. Nangyari na dito sa Pilipinas. Pakinggan natin, mga kababayan. Bumulusok sa -3 ang net trust rating o tiwala ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos base po sa pinakahuling survey ng SWS. Tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Ang paliwanag ng Hello mo, no? Kahit na ng kahit dito si Pangulong Bongbong Marcos, para si kakabuti ng mamamayang Pilipino, sumadsad pa yung ratings. Sino ba ano ba naging pamantayan nyo dyan, SWS survey? Sino ba mga pinagtanong yung tao? Baka mga lasing naman yan o mga panahong tinatanong ninyo. At yung kay BP Inday Sara Duterte, tumaas daw. Saan ba kayo nagtanong? Ba't tumaas yung survey kay trust rating ni BP Sara? Baka doon naman kayo nagtanong sa harap ng ICC court, yung mga nagrarally doon. Talagang positive ang maririnig nyo dyan. ng kumpanyang nagkomisyon sa survey sa pagtutok ni Darlene Cai. Sumadsad sa -3 ang net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos base sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS nitong Nobyembre. Mas mababa yan sa +7 net trust rating noong Setyembre at sa +18 noong Hunyo. Bagamat may 38% na may malaking tiwala sa Pangulo, nahila yan ng 41% na may maliit na tiwala sa kanya. Ang survey na kinomisyon ng Strat-based Consultancy ay isinagawa noong November 24 to 30. Sabi ng Strat-based Consultancy, panahon niya ng matinding pagbatikos ng publiko sa kontrobersiya sa flood control projects, partikular ang malawakang kilos protesta. Kaya raw sumadsad, bumulusok, pababa, -3 ang trust rating ni Pangulong Bongbong dahil daw dito sa maanumalyang flood control project. Aminin natin mga kababayan, may mga Pilipino na hindi marunong, walang alam ho sa mundo ng politika. Isipin mo, bumaba ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa -3 dahil sa flood control project. Siya ang nagpa-imbestiga niyan eh. Siya ang nag-utos na imbestigahan niyan eh. Kung di dahil sa kanya, hindi ho natin malalaman itong mga nangyaring ito sa flood control project na nagsimula kay Digong 2016.
So, mas maganda pala, nilihim na lang ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas maganda pala, inilihim na lang pala ni Pangulong Bongbong Marcos ito. Hindi na nagpa-imbestiga. Itago na lang lahat ng lihim. Ha? O, sabi ko nga, ngayon lang nangyari yung kahit maapektuhan ng kanyang administrasyon, nagpa-imbestiga siya. Alam nyo ba itong mga expose na ito sa flood control project? Nagsimula ito lahat noong 2016 sa administrasyong Duterte. Ayon na rin yan ho sa mag-asawang Diskaya. 2016 sila nagsimula sa DPWH. Doon sila nagsimula makakuha ng malalaking proyekto. Engagement sa mga proyekto. Sabi ko nga, napagtanto ko nagkakaroon ng war on drugs, extrajudicial killing ng mga panahon na yon. Tapos tong mag-asawang to, nagpapayaman pala. Tuloy natin. Sa laban sa katiwalian noong November 30. Corruption is on the top of mind ng ating tao. Araw-araw pinag-uusapan. Galit ang tao at humihingi ng may managot. May panagutin ng Pangulo, and it's towards the end of December, wala pang pinananagot. And that captured, I feel, the frustrations ng tao on this issue of corruption. Sabi ni Yun aminin natin. Meron talagang ipinangako si Pangulong Bongbong Marcos bago mag-December may makukulong. Aminin natin mga kababayan, mga kanalis, may sinabi naman talaga si Pangulong Bongbong Marcos na may na bago magpasko may makukulong. At doon magpapasko sa kulungan. Hindi naman niya sasabihin yan kung hindi ganyan ang inire-report nila Ombudsman Crispin Boyeng Remulla. At kung tutuusin, wala namang binanggit si Pangulong Bongbong Marcos ng mga pangalan. Pero nangyari, bago magpasko, may nakakulong Di ba? Etong si Sara Diskaya. Pero kay Ombudsman Crispin Boyeng Remulla, siya ang nag-drop name mismo. Ang sabi niya, 15 or 16, or bago magpasko, mabibigyan ng warrant. Etong sila, dating Senador Bong Revilla, Nancy Binay, ngayong Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Jesus Escudero. Siya nag-drop name mismo. Kay Pangulong Bongbong wala siyang binanggit na pangalan. Sabi niya lang may makukulong bago magpasko, sa kulungan magpapasko. Ayun, wala siyang sinabi kung sino, kung kontratista, politiko. May nangyari. May nakulong talaga si Sara Diskaya. Tuloy natin. Strat-based Group founder and CEO Victor Andres Manhit, posibleng naapektuhan ng trust rating ng Pangulo sa takbo ng aksyon ng gobyerno laban sa katiwalian. Pinangako ng ating Pangulo na may mananagot. Remember na siya ang nag-umpisa nitong issue ng flood control. Tama nga naman, no? Nakakahiya. Sabi nga niya, mahiya naman kaya nakakahiya at nakalulungkot habang nahihirapan ng taong bayan. Pero meron namang napanagot. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakuha ng negative net trust rating ang Pangulo. Noong Marso hanggang Mayo, nakakuha na rin siya ng negative rating. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo ukol sa resulta ng survey. Samantala, nagtala naman ng positive 31 net trust rating si Vice President Sara Duterte sa kaparehong survey. 56% ang nagsabing may malaking tiwala sila kay Duterte, habang 26% ang nagsabing may maliit silang tiwala sa kanya. Grabe, no? Ang daming nag-file ho ng impeachment case laban dito. Maraming hindi nasasagot sa mga anomalya sa OBP, sa DepEd. May kinalaman sa Pogo. Ano pa? Ang dami. Panay punta ng ibang bansa, halos di na nagtatrabaho. Pagpupunta doon, magrarally lang. Puro paninira sa gobyerno. Tumaas pa yung ratings. Ayos din itong SWS survey na to. Tuloy natin. Kanya. Ang
net trust rating ni Duterte noong Nobyembre mas mataas ng 6 na puntos sa nakuha niya noong Setyembre. Sabi ni Manhit, nang isinagawa ang survey ay hindi pa raw isinasampa noon ng reklamong plunder at iba pa laban kay Duterte sa Office of the Ombudsman. Matatandaang nitong Disyembre inihain niya ng ilang civil society groups. Maaari pa raw makaapekto sa opinyon ng publiko kung may susunod bang legal actions na sangkot si Duterte. Hindi na pag-uusapan ngayon yung issue laban sa Vice Presidente. Tandaan natin ay this is the end of November. Sabi nung SWS, hindi pa raw na isasampat ng mga... ba't ang tagal nyo naman kasi maglabas? Masyadong late reaction naman. Ano ba yung mga trabaho na yan? Makakalasyo ng utak ng taong bayan yan. Baka akala ngayon yan. Okay, nakaraan pa raw yan. Okay, iwanan na natin yung balitang yan. Umay. O ito mga kababayan, mga kanalis, itong si VP Inday Sara Duterte ay nag-asal bata. Ha? Nag-asal bata na kung saan ay hindi niya raw babatiin si Pangulong Bongbong Marcos ng Merry Christmas. Pakapanggan natin ito mga kababayan. Ni DILG Secretary John Hiningan ng Christmas message si VP Sara para kay Pangulong Bongbong Marcos. Aniya sa frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Ang sinasabi ko, wala akong i-confirm at i-deny. Ganyan ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya na si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves ang dinalaw ng bisis sa Camp Bagong Diwa at hindi ang kanyang umano'y bagman at dating aide na si Ramil Madriaga. Kung gusto nila sila magsalita, then magsalita sila. Basta ang sinasabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. May picture ako sa at least siguro 1 milyong Filipino. At yung mga event na yon, tulad nung inauguration ko, siguro mga nasa 4,000 tao ang may individual. Lagpasan muna natin tong issue to. Dinidinay niya kasing hindi niya kilalang personal si Madriaga. Wala namang aaminin to. Una na itong mga kababayan, pakapala na yan. Kumbaga si VP Inday Sara Duterte, nasa moment na siya ng buhay niya na bahala na kayo kahit anong sabihin ninyo. Wala na akong pakialam, basta i-deny ko lahat yan. Nandun na siya sa moment na yon. Church sa akin. Unang sinabi ni Madriaga na pinondohan ng drug lord at Pogo ang kandidatura ng bise noong 2022. Naisumite na ang salaysay ni Madriaga sa ombudsman sa pamamagitan ng kanyang abogado para imbestigahan. Kung lahat akusasyon lang, walang ebidensya, ibig sabihin, paninira lang yan. At kung paninira yan, connected pa rin yan sa 2028 presidential elections. Tungkol naman sa posibleng impeachment complaint laban sa bise sa susunod na taon, ito lang ang kanyang masasabi. Nakakapagod na siya para sa taong bayan, yung impeachment na yan. Dahil nakikita naman natin na wala talagang ebidensya yung kanilang mga reklamo. Totally for threats and harassment lang. Ngayong araw ng Pasko, natanong Napakababaw lang daw ng mga ebidensya. Ay, nako, kawawa mga taga-subaybay nito. Yung level ng paliwanag niya, level lang din ng utak ng taga-subaybay. Hindi mo nga masagot yung mga katanungan eh. Ang babaw pa ng ebidensya. Ang tanga mo. naman ang bise sa mensahe niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, and in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Eh ganun kasi ako na tao. Ayaw ko batiin ng mga ayaw ko batiin. Samantala, ito naman Parang bata, ano? Ano? Isipin mo, Vice President, uma-acting sa harap ng camera ng... Ba't siya babati?
Parang estudyanteng elementarya eh. Ha? Oh, ano tuloy sabi sa kanya ni ni Yusek Attorney Claire Castro. Pinasaringan ni PCO Yusek Claire Castro si Vice President Sara Duterte. Nakamukha raw nito ang manikang si Chucky mula sa American horror film na Child Play. BP Sara, kamukha ng manikang si Chucky paggalit, Attorney Claire Castro. Hawig nga eh, no? Hawig, ano? Sabi mo, Vice President. Vice President, acting ng gano'n. Mga reporter, syempre, pupunta naman kayo kay Sara niya. Sabihin niya naman, Vice President, ano ba sabi niyo? Sabi ni Claire Castro, mamukha niyo rin si Chakadal. Mga reporter, talo na ng mga balita yan eh. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.